Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at pati na rin sa lahat ng taong nakikinig ngayon sa inyong channel na Ang Sundo Horror Stories. Ako nga po pala si Joshua, taga Camarines Sur, at sa ngayon ay nagtatrabaho bilang isang head cook sa isang restaurant dito sa amin. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang mga nangyari sa amin ng asawa ko noong unang beses na dumalaw kami sa lola niyang taga Leyte, noong bagong kasal pa lamang kami at wala pang anak. Tandang-tanda ko pa po noon, Kuya Bari, ang panahon na iyon. Parang kahapon lang, sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari kahit halos 5 taon na ang lumipas. Sa barko kami sumakay kaya medyo mahaba ang naging biyahe namin. Ilang beses din akong sumuka dahil malulain talaga ako, Kuya Bari. Pero na-enjoy ko naman, lalo pa nakasama ko si Mona. Kuya Bari, mapamahiin din ako kaya laging nilalagyan ko ng rosaryo ang bulsa ko sa tuwing babiyahe ako ng malayo. Sabi nga ni Mona, matagal na raw na hindi niya nakikita ang lola insyang niya, na sa tansya niya ay halos 80 taong gulang na ito sa edad. Pagbaba namin ng barko ay sa habal-habal kami sumakay. Single na motor na halatang batak sa baku-baku at maputik na daan. Mabait si Manong driver. Maalam din sa mga landmark kaya nahanap agad namin ang aming patutunguhan. Ibinana kami nito sa gilid ng makipot na daan papasok sa lugar na napapalibutan ng naglalakihang mga puno. Sa gilid ng maputik na daan ay may karatula sa itaas. Nakalagay, Barrio 7. Ma'am sir, pasensya na po kayo. Hanggang dito ko na lang po kayo maihahatid. Hindi po kami pumapasok sa baryo na yan, sabi ni Manong. Ha? Bakit naman ho? Sagot naman ni Mona. Noon pa man mga taga Barrio 7 lang talaga ang pumapasok sa lugar na yan. Meron din naman mga bumibisita, lalo na kapag may kakilalang tagaloob. Pero ma'am sir, pagka kaming mga habal-habal kapag po pumasok dyan, ay siguradong hindi na kami makakalabas. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Sir, basta po. Aalis na po ako. Nagkatinginan kami ni Mona sa aming narinig. Hindi namin lubos maisip kung ano nga bang ikinatatakot ni Manong driver doon sa Barrio 7. Maya-maya'y pumasok na kami ni Mona. Maliit lang ang daan na sa tingin ko po ay hindi magkakasya ang pampasaherong bus. Hawak ko ang kamay ni Mona. Alam ko na kahit hindi niya sabihin, medyo takot na rin siya sa mga narinig mula sa driver. Sa di kalayuan ay naaninag namin ang kumpol ng mga bahay. Maliliit na kubo na kawayan ang dingding. Nang malapit na kami ay may 2 batang lumabas sa isa sa mga bahay. Tinitigan kami ng 2 bata. Matalim na titig. Seryoso, para bang may nagawa kaming masama kahit kadarating lang namin doon sa lugar na iyon. Hello? Kilala niyo ba itong nasa litrato?
Tanong ni Mona sa dalawang bata. Itinuro ng mas matanda sa dalawa ang ikalimang bahay mula sa kanila. Hindi pa rin tinatanggal ng dalawa ang matalim na titig nila sa amin. Ay, doon ba? Ay, sige, salamat ha. Pagpapasalamat namin ni Mona. Naglakad kami palapit sa bahay. Saka lang namin naramdaman ang mga tingin mula sa loob ng bawat bahay na nadadaanan namin. Tila ba nagmamasid mula sa mga siwang ng kanilang mga bahay kubo. Tumindig ang mga balahibo ko sa liig. Hinigpitan ni Mona ang hawak sa kamay ko. Alam kong may kakaiba sa Barrio 7, pero hindi namin alam kung ano ito. Tumingin ako sa langit. Kulay ginto na ito. Ilang minuto na lang ay tila paggabi na. Maya-maya'y kumatok si Mona sa pinto ng bahay na itinuro sa amin ng dalawang bata. Lola Insyang. Lola, si Mona po ito. Malakas na tawag ni Mona. Maya-maya'y biglang bumukas ang pinto at tumambad sa amin ang isang matandang kamukhang-kamukha ng matanda na nasa litratong hawak namin. Tila hindi makapaniwala ang matanda sa nakita. Lola, ako po ito, si Mona. Kumunot ang noo ng matanda. Bakit ka nandito? Tanong ng matanda. Gusto lang po kitang dalawin, Lola, at saka gusto rin kitang ipakilala sa asawa kong si Joshua. Itinuro ako ni Mona. Kamusta po, Lola? Nakangiting sabi ko. Tinitigan niya ako, parang kinikilatis. Ibinalik niya ang tingin kay Mona. Maggagabi na. Hindi na kayo makakauwi. Halika, pasok na. Nagkatinginan ulit kami ni Mona. Anong ibig sabihin ni Lola? Pagpasok namin, siniguro pa ni Lola na walang ibang nakasunod sa amin bago isinara ang malaking pinto. Maya-maya'y nagluto si Lola Insyang ng kamote at inihain iyon sa lamesa. Kinain namin. Sobrang sarap ng kamote kaya 3 piraso ang naubos ko. Si Mona naman ay pabalik-balik ang tingin sa lola niyang hindi man lang nagsasalita. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Matapos naming kumain, ay lumapit si Mona sa kanyang lola at kinausap ito. Hello Lola, kamusta ka na po? Matagal na hindi sumagot si Lola Insyang. Ang akala ko nga ay hindi niya narinig ang sinabi ni Mona. Hindi kayo dapat pumunta sa baryo na ito. Pero huli na. Gabi na sa labas. Hindi na kayo makakauwi ngayong gabi. Sabi ng kanyang lola. Ay, ganun po ba Lola? Kung okay lang po sa inyo, okay lang po ba kung dito po kami matutulog? Tanong ni Mona sa kanyang lola. Hindi! Walang matutulog ngayong gabi. Bakit po? Bakit po ba?
Ano po bang meron sa baryong ito? Pati yung driver na sinakyan namin ni Joshua ay takot na pumasok sa lugar na ito. Lola, ano po bang meron? Malalaman mo rin. Malamig na sagot ng kanyang lola. Nakikinig lang ako sa usapan nila pero nararamdaman kong base sa mga sagot ng driver kanina at pati sa sagot ng lola ni Mona ay hindi dapat kami pumunta rito. Hindi kami dapat pumasok. Dapat ay kanina pa lamang habang may pagkakataon ay umuwi na kami. Ilang minuto ang lumipas. Bigla naming narinig ang malakas na katok mula sa pinto. Akma sana akong tatayo upang pagbuksan ang kumakatok sa pinto nang biglang pigilan ako ni Lola Insyang. Huwag! Huwag mong buksan! Hayaan mo lang! Hindi tumitigil ang pagkatok. Palakas pa ito ng palakas hanggang sa halos mayanig na ang kubo sa lakas ng bawat katok. Umalis ka na! Wala kang makukuha dito! Sigaw ni Lola. Imbis na mawala ay nadagdagan pa ang mga katok sa pinto ng iba sa kanila ay sa dingding na ng bahay kumakatok. Tapos ay narinig namin na may sumigaw. Ilabas mo na ang mga bisita, Insyang. Lumapit sa akin si Mona at mahigpit akong niyakap. Parang niyuyugyug ng lindol ang buong kubo. May naririnig na rin kaming mga alulong at singhal sa labas. Nabigla rin kami sa pagdapo ng kung ano sa bubong na nipa na bahay. Lola, ano pong nangyayari? Nanginginig na sa takot si Mona. Sinabi ko naman sa inyong hindi kayo dapat pumunta rito. Lahat ng taong nakatira sa lugar na ito ay may lahing aswang. Kahit ako man. Pero apo kita muna at hindi kita kayang saktan. Kaya hindi ko hahayaang makain kayo ng mga katulad ko. Biglang nabutas ang pinto. Lumabas mula rito ang isang maugat na kamay na may mahahabang itim na kuko. Asa na ang mga bisita, Insyang? Ilabas mo na sila. Nabutas na rin ang bubungan ng sipain ito ng isa sa mga lumilipad na aswang sa labas. Sabay-sabay nilang inatake ang kubo hanggang sa nasira na ang buong bahay ni Lola Insyang. Natumba ang mga dingding at nagkapira-piraso ang bubong na nipa. Napapalibutan na nila kami. Halos lahat sila ay may nanlilisik na mata at parang mga pangil ito ng pating. Magkayakap lang kami ni Mona. Parehong takot na takot at hindi na alam ang gagawin. Mabuti naman at pumunta kayo dito sa lugar namin. Salamat. Pagkatapos ng ilang buwan ay makakakain ulit kami ng karne ng tao. Nakangiting sabi ng isang matandang lalaki na maaaring leader nilang mga aswang sa Barrio 7. Dahan-dahang lumapit ang mga aswang sa amin. Naisip ko
sa pagkakataong iyon na siguro iyon na ang itinakda kong oras upang mamatay. Ngunit bigla akong may naalala. Ang rosaryo sa bulsa ko. Mabilis ko itong inilabas, Kuya Bari, at agad kong itinutok sa mga pasugod na aswang. Sabay-sabay na nagsisigawan ang mga ito. Para bang sinabuyan ko sila ng mainit na tubig. Kanya-kanya silang lumipad papalayo. Pati na rin ang lola ni Mona ay agad ding tumakbo matapos makita niya ang benditadong rosaryo na hawak ko. "Mahal, ligtas na tayo," sabi sa akin ni Mona, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Buong gabi kaming magkayakap lang ni Mona. Hindi gumagalaw sa aming pwesto. Buong gabi ko ring hawak ang rosaryo upang itaboy ang mga aswang na balak sumalakay. Sa kabutihang palad ay hindi na bumalik pa ang mga ito. Hindi kami nakatulog magdamag ni Mona. Pagod na pagod kami at antok na antok. Ngunit kahit ganun pa man ang aming sitwasyon ay hindi kami nakatulog hanggang mag-umaga. Noong umaga nga ay magkayakap pa rin kaming naglalakad palabas ng baryo. Itinaas ko ang rosaryo para makita ito ng lahat ng residente ng Baryo 7. Wala namang sumunod sa amin, kaya't pakiramdam namin ay ligtas na kami. Tama nga, Kuya Bari. Ligtas kaming nakalabas sa lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Ni hindi na nga kami nagpaalam pa sa lola insyang ni Mona. Matapos naming umuwi sa Camarines Sur, nagtanong-tanong si Mona sa mga kapamilya nila tungkol kay Lola Insyang. Ayon sa kanila, totoong aswang daw si Lola Insyang at kaya ito nagpakalayo-layo at sa Leyte na naninirahan ay upang hindi na nito maipasa pa sa amin o sa kahit kanino ang sumpa ng pagiging aswang. Mas mabuti na raw na makasama nito ang mga kagaya niyang aswang kaysa dito sa lugar namin. Baka kasi malaman pa ng mga kapitbahay ang itinatago niyang sekreto at maging dahilan ng kanyang kamatayan. Magmula po noon ay hindi na kami basta-basta pa pumupunta sa mga liblib na baryo o lugar na wala kaming kaalam-alam, Kuya Bari. Simula po noon, Kuya Bari, ay napatunayan ko pong sadya pong napaka makapangyarihan po talaga ng rosaryo at ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang siyang gagapi sa lahat ng anumang kasamaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling mapili niyo pong basahin sa inyong channel ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Joshua. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elmo. Nakatira po ako dito sa isang bayan dito sa Mindoro. Nahilig po ako sa pakikinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube hanggang sa mapadako nga po ako sa channel nyo at napakinggan ko ang mga kwento ng inyong mga senders tungkol sa kababalaghang nararanasan nila. Kaya po naman, Kuya Bari,
ninais ko ring maibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kakaibang kababalaghan na nangyari sa aking buhay. Nangyari po ito dekada 70 at noong mga panahong iyon ay kasalukuyan akong walang ginagawa. Kaya po naisipan ko pong umakyat ng bundok upang mangahoy. Habang nasa bundok ako, Kuya Bari, naisipan kong damihan ko na ang pangunguha ng kahoy. Nang sa ganoon, bago magtag-ulan ay may stock na kami para gamitin sa aming panggatong. Matapos po akong manguha ng panggatong ay umuwi na po agad ako ng bahay. Elmo, pumunta ka nga sa palengke at pumili ka ng bigas at ulam natin. Utos ng aking ina matapos kong makapagbihis ng damit. Agad naman akong lumakad patungong palengke. Habang naglalakad po ako ay may napansin akong maliit na karinderya doon sa gilid ng daanan na dinudumog ng napakaraming tao upang makakain lamang dito. Kaya napapaisip ako, marami ang kumakain, gayong medyo liblib na iyon at puro damuhan ang gilid. Pang klase to ah. Nakakapagtaka. Siguro masarap ang luto ng ulam dyan, kaya dinudumog ng tao. Nang makarating na ako ng palengke, ay agad na akong bumili ng bigas at ulam namin. Pagkatapos ay umuwi na rin ako kaagad. Pagkarating ko sa bahay ay agaran kong ikinuwento sa aking ina na may bagong bukas na karinderya na malapit doon nga sa palengking nakita ko. Nay, may kikwento ako sa'yo, kakaiba to. Alam niyo bang may bagong bukas palang karinderya malapit doon sa palengke? Nako, nakita ko kanina ang daming tao. Siguro masarap ang luto doon. Sarap siguro ng ulam nila kaya dinudumog ng karamihan. Sambit ko sa aking ina. Ay, ganun ba? Malamang nga. Masarap ang ulam nila doon, kaya maraming tao. Tugon nito sa akin. Nga pala, Nay. Subukan ko kayong mag-apply ng trabaho din sa karinderyang iyon. Kasi baka sakaling makapasok ako eh. Para naman makatulong ako sa inyo dito sa gastusin natin dito sa bahay. Sambit ko sa aking ina. Hindi naman nagtagal at napapayag ko ang aking ina. Kung kaya hindi na ako nagsayang pa ng panahon. Bumalik ako doon sa palengke upang mag-apply nga ng trabaho, Kuya Bari. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nangangailangan. Kaya naman ay umuwi na lamang ako malungkot sa aming bahay. Oh, nandito ka na pala, Elmo. Kamusta ang pag-a-apply mo ng trabaho? Bungat na tanong ng aking ina. Ay naku, Nay, malas po. Hindi daw sila nangangailangan. Tugon ko sa aking ina. Ay, ganun ba? Hayaan mo na. Makakahanap ka rin ng trabaho, anak. Sambit ng aking ina. O siya, anak, halika na at kumain na tayo. Tamang-tama, nakapaghain na ako. Pag-aayang wika sa akin ng aking ina. Pagkatapos kong kumain, ay tumambay muna ako sa labas ng bahay. Saktong napadaan ang kapitbahay kong si Glenn at tinawag ako. Pre, halika saglit. Oo, ikaw pala. Bakit? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako. May trabaho ka ba ngayon? Ako, Glenn, yung nga pinoproblema ko eh. Wala eh. Baka naman may alam ka na pwede kong makapasukan dyan. Anya ko sa kanya. Wow, saktong-sakto ka, pre. Wala akong kasamang magtitinda sa palengke, kaya pwede ka.
wika ng kaibigan ko. Wow talaga? Sige tol, kailan ako mag-uumpisa na tumulong sa'yo? Natuwa naman ako sa nabalitaan ko, kaya sa isip-isip ko noon ay makakatulong na ako sa aking ina. Pare, bukas ng umaga, agahan mo ang paggising mo ha, dadaanan kita dito sa inyo para sabay na tayo bukas. Saad niya sa akin. Sige tol, makakaasa ka sa akin bukas. Daanan mo na lang ako ha. Naku, maraming salamat sa iyo Glenn. O siya, ikaw pa ba? Huwag ka na magpasalamat ha. O sige, paano? Bukas na lang ha. Uwi mo na ako. Paalam nito sa akin at kaagad nang umalis. Kinabukasan na ng umaga. Maaga akong nagising at narinig ko na nga itong si Glenn na kumakatok na sa aming pintuan. Elmo, pre, tara na. Tawag sa akin ni Glenn. O ito tol, okay na ako, palabas na ako. Pasigaw kong sagot at nagkukumahog ng lumabas. Noong makalabas na nga ako ay kaagad na kaming nagtungo sa bayan. Habang naglalakad kami, naikwento ko naman sa kanya na ang karinderyang nakita kong malapit sa palengke. Pre, tinan mo napansin mo ba yung bagong bukas na karinderya? Doon yung malapit sa palengke. Tanong ko sa kaibigan ko. Ay oo pre, yun ba? Oo, nakakapagtaka nga Bigla na lang sumulpot yung karinderyang yan. Noong nakaraang umuwi ako ng gabi, wala pa yun dun Pero nung pagbalik ko ng madaling araw, nakita kong nandoon na yun. Kaya takang-taka talaga ako pre dyan. Tugon ni Glenn sa akin. Nakita ko nga ang daming kumakain Sinubukan ko nga ring mag-apply pero ang sabi ng matanda, hindi raw sila nakangailangan. Sagot ko sa aking kaibigan. Ay nako pre, ito hindi naman sa sinisiraan ko yung karinderya Huwag kang basta-basta kakain doon. Kung gusto mong kumain doon, dapat may daladala kang kalamansi. Wika nito sa akin. Dahil sa pag-uusap namin ni Glenn, ay hindi na namin namalayan na malapit na kaming dumaan sa karinderyang sinasabi ko. Noong makita ko iyon, ay nakakapagtaka talaga sapagkat madilim pa lang ang paligid ay marami ng tao ang nakapila sa karinderya. Kaya agad ko namang itinuro ito kay Glenn. Tingnan mo Glenn ayan tingnan mo. Tingnan mo madilim pa lang pero napakaraming tao na ang kumakain at saka mga tingnan mo nakapila. Grabe di ba? Oo nga, kakaiba Yung iba dyan mga tindero ng palengke. Pero yung ibang kumakain mukhang parang mga bagong mukha lang yan. Dito sa lugar natin yung iba kasi hindi ko kilala saka hindi pamilya ng mga mukha nila. Sambit ni Glenn sa akin na pabulong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Noong nasa tapat na kami ng karinderya ay napansin kong tila yung ibang tao ay nakatitig sa aming dalawa ni Glenn at para bang naririnig nila ang aming pinag-uusapan tungkol sa kanilang karinderya. Kaya nagmadali na kaming maglakad ng kaibigan ko. Hindi nagtagal ay nakarating na nga kami sa pwesto at kaagad naman kaming nag-ayos ng mga paninda na gulay at isda. Matapos ang buong araw ay marami naman akong naibentang gulay at isda na tinda ng aking kaibigan. Kaya natuwa ako dahil sa may sasahuri na ako ng araw na iyon. Habang nag-uusap kami ni Glenn
ay may dumating na isang matandang babae at bumili sa akin ng mga gulay. Bigla kong naalala na siya iyong matanda na nakasalubong ko sa bundok noong nakaraang araw. Nang makabili na ay umalis rin naman agad ng tahimik ang matanda. Noong makaramdam ako ng gutom ay sumaglit ako sa tindahan ng tinapay upang bumili at maibsan ang gutom na nararamdaman ko. Lumipas ang ilang oras at nagdilim na at agad na akong nagligpit ng aming mga paninda upang makapaghanda na ako sa aming pag-uwi ni Glenn. Pre, nakaligpit na ba lahat? Tingnan mo ng maigi, baka mayroon pa tayong hindi na ililigpit ha. Utos sa akin ng kaibigan ko. Pre, ayos na lahat, nakaligpit na. Sagot ko naman sa kanya. O siya, tara na, nagugutom na ako eh. Nangingiting saad niya. Pare, pwede bang dumaan tayo at kumain doon sa karinderya? Gutom na kasi ako eh. Pag-aayang wika ko kay Glenn. Talaga ba? Sigurado ka bang gusto mong kumain dyan sa bagong karinderyang yan? Pag-aalalang tanong sa akin ni Glenn. Kasi mukhang masarap yung luto nila eh. Kaya gusto ko sanang subukang kumain dyan. Sagot ko sa aking kaibigan. O sige, ikaw ang bahala tol. Sasamahan kita. Pero sa isang kondisyon. Kumuha ka muna ng kalamansi sa loob at wala nang marami pang tanong ha. Utos niya sa akin. Agad naman akong kumuha at napaisip ako kung bakit kailangan pa akong kumuha ng kalamansi. Ikakain lang naman kami. Matapos kong kumuha ng kalamansi ay inilagay ko ito sa aking bulsa at agara na kaming umalis upang pumunta na nga doon sa karinderya. Pagkarating namin sa karinderya ay nakita ko ang matandang bumili ng gulay. Ay Lola, magandang gabi po. Kayo ho ba ang may-ari ng karinderyang ito? Bungad na tanong ko sa kanya. Oo nga. Teka, kakain ba kayo dito? Tanong ng matanda sa amin. Oho, 2 adobong baboy nga po at saka 2 kanin. Sagot ko at umupo na sa bakanteng upuan. Doon sa bukana ng karinderya kami umupo para hindi na kami papasok pa. At noong hinatid na sa amin ang aming order na pagkain, ay bumulong si Glenn sa akin at nagwika ng huwag ko raw munang kainin at may gagawin daw siya muna. Pre, akin na yung kalamansi na kinuha mo. Amin na, iabot mo sa akin dito sa ilalim ng lamesa. Utos sa akin ng kaibigan ko. Agad ko namang inabot ito sa kanya at nakita ko ngang pasimple niyang hiniwa ang kalamansi sa ilalim ng lamesa. Noong mahiwa na ni Glenn ay pasimple niya namang itong ipiniga sa adobong baboy. Tiningnan ko ang adobo, ngunit wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa hindi nagtagal ay biglang nanlaki ang aking mga mata dahil ang adobo ay biglang nagbago ang anyo nito na tila ba bulok na karni na nangingitim na lang ito at ang sabaw naman ay bigla na lang nangamoy ng napakabaho. Gulat na gulat kaming magkaibigan sa nangyari kaya nagsalita itong si Glenn ng pabulong sa akin. Pare, takbo na. Walang ya, mga aswang ang may-ari ng kainan na ito. Noong sinabi ng kaibigan ko ang katagang iyon
ay hindi na kami nag-atubili pa. Agad akong kumaripas ng takbo kasunod ni Glenn. Habang tumatakbo kami ay nagulat na lang kami dahil ang matanda na nasa karinderya ay nakita kong nasa likod na namin at humahabol ito. Nanlilisik ang mga mata nito at tila galit na galit. Nakakatakot din ang itsura nito dahil ang buhok nito ay parang buhaghag na nagtataasan. Tol, bilisan mong tumakbo. Maaabutan tayo ng aswang. Pasigaw na sabi ni Glenn sa akin. Dahil sobra-sobra na ang takot ko, ay binilisan ko ang pagtakbo ko at naunahan ko pa si Glenn. Habang tumatakbo kami, ay natanaw ko na ang aming bahay. Kaya naman mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Noong makalapit na ako ay agad akong nagsisigaw sa aking ina na buksan niya ang pinto. Noong marinig ako ng aking ina ay agad naman itong binuksan ang pinto. Pagkabukas ay dire-diretso na kami sa loob ng bahay habang si Glenn ay nakasunod sa akin. Dahil sa gulat ng aking ina ay nagtanong naman ito ng, "Oh, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Bakit nagtatatakbo kayong dalawa ni Glenn, ha, Elmo?" Mahabang pagpapaliwanag ang ginawa ko sa aking ina upang maintindihan niya ang nangyari sa amin ni Glenn. Kinabukasan nga ay nalaman ng maraming tao ang nangyari sa amin. Yung mga kapitbahay namin kasama ang aking ina ay pumunta sila doon sa palengke para puntahan ang karenderya. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit na sila sa palengke ay nakita nilang wala na ang karenderya. Bagkus wasak-wasak na ang nasabing karenderya. Hindi na rin natagpuan pa ang matandang nakasalamuha namin na isa palang aswang. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na po talaga ako basta-basta kumakain sa karinderya at palagi na rin akong may baong kalamansi sa aking bulsa. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po talaga malilimutan ang aking masalimuot na naranasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway mapili niyo pong basahin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang, Elmo. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Irene. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan nang minsan kaming nagbakasyon sa probinsya ng mga magulang ng aking asawang si Elmo. Noong mga panahong iyon ay ninais nilang makita ang kanilang apo na noon ay nasa 2 taong gulang pa lamang, kung kaya sinabi nilang magbakasyon na muna kami roon. Wala naman kaming nagawa ng aking asawang si Elmo kung hindi ang pagbigyan ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Sa katunayan kasi, Kuya Bari, ilang taon na rin nang huli namin silang nakita dahil nakatuon na rin kami sa aming pamumuhay at mga trabaho noon. Sigurado ka bang gusto mo ring magbakasyon doon? Baka kasi mahirapan ka dahil alam mo maliliit pa ang ating mga anak. Wika ng aking asawa sa akin. Napatango naman ako bilang tugon sa kanya. Ano ka ba naman, Elmo? Minsan lang tayo makakapagbakasyon. Tsaka isa pa,
gusto ko rin namang makita ang mga magulang mo at makita rin nila ang anak natin. Saad ko naman sa kanya. Napangiti na lang ang aking asawa at ipinagpatuloy na ang pag-impake ng mga gamit na dadalhin namin sa aming pagbabakasyon. At yun na nga, Kuya Bari, dumating na ang araw ng alis namin patungong Iloilo. Naging maayos naman ang aming pagbiyahe hanggang sa nakarating na nga kami roon. Sa pagkakatanda ko po ay may 1 oras pa kaming naging biyahe noon patungo sa lugar ng mga magulang ng aking asawa. Noong makarating kami sa lugar nila ay nakaramdam ako ng kakaiba dahil bukod sa hindi ko kakilala ang mga tao roon ay marami na ring nagbago sa lugar nila. Salamat kay nakaabot na gidman kamo. Amo na balain na ang apo namon? Iyon ang bungad ng ina ni Elmo habang nakatingin sa kanilang apo. Kung sa isasalin po natin, Kuya Bari, sa Tagalog ang sinabi nito, ito po ay, salamat naman at nakarating din kayo. Iyan na ba ang apo namin? Napatango naman ako kung kaya kaagad niya itong nilapitan at dahan-dahang kinuha sa akin. Napangiti na lang ako dahil kitang-kita sa mga mata nito ang kasiyahan dahil nakita na niya ang kanyang apo. Pinagsabihan naman kami nitong ayusin na ang aming mga gamit at magpahinga na at ipapasya lang daw niya ang bata. Nag-ayos nga kami ng mga gamit namin at saka nagpahinga pagkatapos. Dahil marahil sa biyahe ay nakatulog kami ni Elmo. Nagising na lang kami mga bandang 5:00 na ng hapon dahil sa panggigising ng aking biyenan sa amin. Oh, baka nagugutom na ang anak ninyo. Padidehin mo muna dahil umiiyak na. Wika nito. Kinuha ko naman sa kanya ang bata at saka pinadedi nga ito. Nagpaalam naman ang aking biyenan na magsisimula na siyang magluto upang sa magiging hapunan namin sa gabing iyon. Nakatulog naman noon ang aming anak kung kaya nagpasya na lang kaming tapusin ang naudlot naming pag-aayos ng aming mga kagamitan. Kinagabihan nga noon, nasa hapagkainan na kami ng mga oras na iyon upang maghapunan. Hindi pa rin gising ang aming anak nung mga sandaling iyon. Noong nasa kaligitnaan na kami ng aming pagkain, ay bigla na lamang umiyak ang anak namin ni Elmo. Dali-dali naman ang aking biyenan sa pagtayo at pinuntahan ang bata. Ay sige, ako na ang kukuha sa bata. Sige lang, tapusin niyo lang ang inyong pagkain. Wika nito kung kaya hinayaan na lang namin siya. Noong makabalik na ang aking biyenan, ay walang tigil pa rin ang iyak ng aming anak. Dahil doon ay kinuha ko na muna ang bata sa aking biyenan upang padidehin dahil baka nagugutom lang ito. Subalit kahit na pinadedi ko na iyon, ay hindi pa rin ito tumitigil sa kanyang pag-iyak. Nagsalita na rin noon ang aking biyenan. Kuha ang balanyus kag banyusi ang tiyansang bata. Basi gasakit ina. Saad nito sa amin. Sa wikang Tagalog ay, kunin mo ang langis na pampahid at ipahid niyo sa tiyan ng bata. Baka kasi masakit ang tiyan niya. Sinunod naman namin iyon ng aking asawa. Ngunit kahit na napahira na ito, ay hindi pa rin tumitigil ang kanyang pag-iyak.
Nagsalita na rin kami sa paghili at pagpapatigil dito, ngunit ganoon pa rin ito. Hanggang sa hindi na namin inaasahan noon na may marinig kaming kakaibang ingay sa aming paligid. Kaya pala ayaw tumigil sa kakaiyak ang bata. May bisita palang aswang, wika ng aking biyenan. Dahil sa sinabi nito ay nakaramdam ako ng kaba. Walang ano-ano ay pinagsabihan kami nitong ipasok na ang bata sa aming silid at silang dalawa na lang ng biyenan kong lalaki ang bahala sa labas ng bahay. Noong makapasok naman kami sa aming silid ay tuloy pa rin ang pag-iyak ng aming anak. Ano kayang gagawin natin, mahal? Hindi pa rin tumitigil ito sa kakaiyak, oh. Nababahalang tanong ko sa aking asawa. Kinuha naman niya sa akin ang bata at siya naman ang naghele dito. Napasilip naman ako ng mga oras na iyon sa labas ng bahay upang tignan ang ginagawa ng aking mga biyenan. Nakita ko namang gumawa sila ng apoy at nagsunog sila ng goma. Hindi pa rin kasi tumitigil ang manakanakang paghuni ng tiktik sa paligid. May iilang mga kapitbahay na rin noon na nakikipag-usap sa aking mga biyenan. Napalingon ako noon sa aking asawa nang biglang magsalita ito. Mahal, may nakita ka rin bang matanda kanina na nakatingin sa inyo ng anak natin? Tanong nito. Napailing naman ako dahil wala naman akong nakitang matandang nakatingin sa amin ng aming anak. Muli itong nagsalita. Hindi ko lang pinansin kanina eh. Dahil baka kapitbahay lang at kakilala ni nanay at tatay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napailing naman ako at muling sinabi sa kanya na wala talaga akong nakitang matanda tulad ng saad niya. Maya-maya'y nagsalita ang aking biyenan. Kilala ka namon? Aba, kisagid lang magbabakasyon diri akong apo. Aswangon mo pa? Ano kaya imo man? Sige ha, pabala paniktik mo. Sugudon tagid ka buwas sa balay nyo. Sigaw ng aking biyenan. Sa Tagalog po ay, kilala ka namin. Aba, minsan na nga lang magbabakasyon dito ang apo namin. Aaswangin mo pa. Ano ka ba naman? Sige, ipagpatuloy mo lang ang pagtitiktik mo. At bukas na bukas ay susugurin kita sa bahay niyo. Marahil ay natakot ang aswang sa banta ng aking biyenan, kung kaya tumigil ito sa kanyang paghuni. Bigla na lang kasing tumahimik ang paligid, kung kaya kahit papaano ay naging kampante na rin kaming umalis na ang aswang. Tumigil na rin kasi sa kakaiyak ang anak namin. At dahil doon, pinadedi ko na lang siya at pinatulog. Hindi na rin namin natapos ang aming pagkain dahil nawalan na rin kami ng ganang kumain dahil sa nangyari ng gabing iyon. Samantalang, nagbantay naman ang aking mga biyenan sa labas ng kanilang bahay ng gabing iyon dahil baka daw bumalik ang aswang. Subalit hanggang sa mag-umaga na ay hindi na ito muli pang nagbalik. Noong magising na nga kami kinaumagahan
Laking gulat namin nang malamang may lagnat ang aming anak. At dahil doon, nagpasya kaming dalhin ito sa pagamutan sa bayan. Niresetahan naman ito ng gamot at ayon pa sa doktor ay may kabag ang aming anak. Mabuti na lamang at noong makainom na ito ng gamot ay nawala na ang lagnat nito. Hindi na muna namin inilabas ng bahay nung araw na iyon ang bata. Ayon kasi sa aking biyenan ay baka daw may mga matang nakamasid dito. Noong una ay hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit nang ipaliwanag nito ang tungkol sa isang matanda na animoy haka-hakang isang aswang sa kanilang bayan, ay naintindihan ko na ang sinasabi nito. Naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa matandang nakita ng aking asawa. Kaya siguro inaswang ang apo ko kagabi dahil nakita nito. Iyon na lang ang nasabi ng aking biyenan. Naging maayos naman ang pakiramdam ng aming anak buong maghapon. Subalit noong maggabi na, 7:00 pa lang iyon ng gabi, ay walang tigil na sa pag-iyak ang aming anak. Nagsimula na ring tumaas na naman ang kanyang lagnat. Labis na kaba naman ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Lalo pa at muli na namang kaming nakarinig ng mga paghuni ng tiktik sa aming paligid. Napakahina noon na animoy nasa malapit at nagmamasid lamang sa amin. Tulad ng ginawa ng aking mga biyenan ng nakaraang gabi, muli na naman silang nagsunog ng goma at asin. Nakabantay lang din ang aking asawa at biyenang lalaki sa labas ng kanilang bahay. Kasama ko naman ang aking biyenang babae na nagpapatahan sa aming anak. "Apo, tahan na. Ano ba ang masakit sa iyo? Gagamutin ni Lola." Paulit-ulit na wika noon ng aking biyenan habang pinapatahan at hinihili ang bata. Nang umabot na sa kalahating oras ang kanyang pag-iyak, ay nagpasya ang aking biyenan na ipatawag na lang ang malapit na manggagamot upang tignan kung ano ang nangyayari sa aming anak. Walang tigil pa rin noon ang ingay sa paligid. Maging ang iba naming mga kapitbahay noon ay nagbantay na rin. Noong makabalik na ang aking biyenan, ay kasama na nito ang manggagamot. Tinignan nito ang aming anak. Ayon pa rito ay nausog raw ito ng isang matandang babae. Naisip kaagad namin ang matandang babae. Napamura na lang ang aking biyenan dahil sa nalaman nito. Lumabas ito at sumigaw ng mga katagang, "Ginapainit mo gid ang ulo ko. Ano gid gusto mo sa apo ko? Gapahimunong ang bata. Asi gusto mo gid, tuan ta ka sa balay nyo, kagpatyon." Sigaw nito dahil sa galit. Sa Tagalog, "Pinapainit mo ang ulo ko? Ano ba talaga ang gusto mo sa apo ko? Nananahimik ang bata. Baka gusto mo puntahan na kita sa bahay nyo at patayin kita." Dagdag pa nito, "Kilala kita at hindi ka makakataka sa akin." Dahil sa pagsigaw niyang iyon, bigla na lang tumahimik ang mga paghuni sa paligid. Dahan-dahan na ring tumahan ang pag-iyak ng aming anak. Nagpasalamat naman kami sa manggagamot
dahil sa ginawa nito sa aming anak. Noong gabing iyon, hindi kami nakatulog dahil sa pagbabantay sa aswang at sa aming anak. Laking pasasalamat namin dahil himbing na ang naging pagtulog nito hanggang sa mag-umaga. Lumipas ang ilang araw. Hindi na rin nagbalik ang aswang. Sa takot naman ng aking mga biyenan na maulit ang mangyari sa amin, minabuti nilang pauwiin na lang kami ng aking asawa. Umuwi na nga kami at nangako na lang na magbabakasyon na lang ulit sa kanila. Ngunit ang sabi nila ay mas mabuting sila na lang daw ang dadalaw sa amin. Kuya Bari, hindi ko po talaga malilimutan ang aming naging karanasan doon sa bahay ng aking biyenan. Isang kakaibang karanasan na hindi ko po malilimutan dahil lang sa isang bakasyon sa baryo ng Iloilo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Irene. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Nakatira po ako dito sa isang parte ng Kabisayaan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na nangyari dekada 90. At itong mga panahong ito, Kuya Bari, ay may bago kaming lipat na kapitbahay. Maglola po iyon na itago na lang po natin sa pangalang Lola Esther at ang dalaga nitong apo na si Magda. Dahil nasa dulo na kami ng baryo nakatira, ay medyo liblib na po iyon, Kuya Bari. At bangin na ang likuran ng bahay namin. Nagulat na lang kami isang araw. May nagpagawa po ng bahay doon sa likurang bahagi ng bahay namin. Gayong bangin na iyon at baka gumulong sila pag may tumira na doon. Sa totoo lang po, Kuya Bari, ako po ay gandang-ganda talaga kay Magda. Maputi ito, balingkinitan ang katawan at talagang mapapatingin ka kapag nakasalubong mo na ang dalaga. Dahil sa agaw pansin talaga ang kagandahan nito. Sa gilid ng bahay namin dumadaan palagi ang maglola. Kaya naman sa tuwing dumadaan ang anak na dalaga ni Lola Esther ay hindi talaga pwedeng hindi ko abangan iyon pagkat lihim akong may pagtingin dito. Simula nga noong tumira na ang mga ito sa likuran ng aming bahay, ay natuto na akong umuwi ng maaga at hindi na rin ako naglalakwatsa pa. Masilayan ko lamang ang kagandahang mukha ng dalaga. Uy, tulala ka na naman dyan. Umuwi ka na nga at baka dadaan na iyong iniirog mo. Pabirong wika sa akin ng kaibigan kong si Romy. Natawa naman ako at tinanong siya kung ano ba ang pinagsasasabi niya. Asus, unwari ka pa dyan. Aminin mo na. Aminin mo na lang na kasing may pagtingin ka doon sa dalagang apo ni Lola Esther, di ba? Pang-aasar na wika sa akin ni Romy. Hindi ko na ito pinatulan pa ang kanyang pang-aasar dahil sa wala rin namang saysay iyon. Pagkat alam ko namang patuloy pa rin ako nitong kukulitin at kukulitin talaga tungkol sa apo ni Lola Esther. Ayun nga, Kuya Bari, nagpaalam na nga ako dito
na uuwi na ako dahil sa nagkunwari na lang akong may gagawin pa ako sa aming bahay. Matapos kong magpaalam ay nagmamadali na akong umuwi patungo nga sa aming bahay. Habang naglalakad ako ay nagulat ako ng sandali at kumabog ang aking dibdib dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay makakasalubong ko ang anak ni Lola Esther na si Magda. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko ng mga sandaling iyon. At kahit malakas ang kabog ng aking dibdib ay pinilit ko pa rin na magkunwaring naglalakad lang ako ng diretso at sa iba ko na lang itinuon ang aking tingin. Ngunit noong malapit na ako sa kinaroroonan ng dalaga ay bigla akong nakaamoy ng kakaiba. Yung parabang amoy dumi ng kalabaw, Kuya Bari. Ganoon na ganoon ang naamoy ko at batid kong nanggagaling iyon kay Magda. Medyo na turn off po ako ng mga sandaling iyon kay Magda dahil kasi kung iisipin, kadalagang tao kakaiba ang amoy. Hindi ba siya naliligo? Sa isip-isip ko lang po iyon noon. Ay, grabe naman ang dalagang iyon. Parang hindi naliligo. Kadalagang tao pa naman sayang ganda-ganda pa. Umiiling-iling akong sambit sa sarili ko na lang at bahagya pa akong napasulyap sa dalaga. Sa mga oras na iyon ay nakadaan na sa harapan ko. Noong makauwi na ako ay nakita ko si Ate Romina na nagluluto sa kusina. Kung kaya sinabihan ko itong tutulungan ko siyang magluto. Dahil sa masamang mapagod ang buntis. Malapit na kasi ang kapanganakan nito kaya hindi namin ito masyado pinapakilo sa bahay. At baka kung mapaano pa ito at ang kanyang dinadalang sanggol. Ngumiti naman ang kapatid ko at sinabing magpapahangin lang umano siya sa labas ng bahay. Dahil sa kanina pa raw siya init na init sa kanyang sarili. Habang nagluluto ako ay nakita ko namang nakaupo lang sa labas ng bahay ang kapatid ko habang may binabasa itong papel na hawak. Nang sa di sinasadya ay napansin ko si Lola Esther na namimintana sa bahay nito at nakatingin sa kapatid ko. Titig na titig siya sa kapatid ko at para bang hindi ko alam kung naglalaway ba iyon. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, nakaharap kasi sa bahay namin ang bintana nila. Kung kaya makikita mo talaga kapag may namimintana mula sa kanilang bahay. Kaya naman, noong mga sandaling iyon ay nakita ko talaga na si Lola Esther na titig sa kapatid ko na buntis at halos ilabas ang ulo nito sa bintana. Masilayan lang ang ate ko. Napansin ko pang panay ang pagsinghot nito sa hangin at parang bang may hinahabol itong amoy. Ala, ano kaya nangyari sa matandang iyon? Grabe naman kung makatingin o tingnan mo. Kulang na lang mabali na ang liig nito sa kadudungaw. Makita lang yung kapatid ko. Anya ko lang sa aking sarili. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakita ko namang dumaan si Magda sa harapan ng kapatid ko. Kaya napatingin ako rito. Nang walang ano-ano, nagulat na lamang ako nang makita kong bigla niyang hinawakan ang tiyan ng kapatid ko.
Sabay ngiti ng nakakaloko at dahil nasa loob ako ng bahay, kaya hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa totoo lang Kuya Bari, hindi maganda ang pakiramdam ko kay Magda habang kinakausap nito ang ate ko. Dahil sa parabang kakaiba ang mga titig na ipinupukol nito sa tiyan ng ate ko. Kaya naman, pasimple kong tinawag si Ate Romina at pinapalapit sa akin. Nagpaalam agad naman ito kay Magda at agaran na ngang pumasok sa loob ng bahay namin. Noong makalapit na siya sa akin, ay sinabihan ko siyang huwag masyadong makipag-usap doon sa kapitbahay naming sina Magda. Nagtaka ito sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw. At anya pa nga, wala naman daw masama sa ginagawa niyang pakikipag-usap sa mga ito. Basta ate, makinig ka na lang sa sinabi ko. Hanggat maaari, huwag ka nang makikipag-usap sa mga iyon. Alam mo kasi iba ang pakiramdam ko dun sa maglolang yun. Pangungulit ko na wika sa kapatid ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Oo na, sige na, iiwasan ko na ang maglolang iyon. Ito naman kapatid ko, napaka-weirdo, daig pa ang matanda. Ngiting tugon sa akin ng kapatid ko at agara na itong pumasok sa loob ng silid niya. Noong sumapit na ang gabi, ay nagsipagkain na kaming lahat. At pagkatapos ay nagpahinga na. Habang nagpapahinga na nga kami Kuya Bari, ay bigla ko na lamang narinig ang ate ko na tila umiiyak. Sa kadahilanang sumasakit umano pala ang tiyan niya at para bang manganganak na siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Oh, manganganak ka na ba? Teka, paano mangyayari yun? Hindi pa iyong oras ng panganakan mo. Kulang pa sa 1 buwan kung lalabas niyang bata. Kaya hindi pwedeng manganak ka na ngayon. Rinig ko na wika ng aking ina. Kaya naman, kaagad na akong lumapit sa mga ito at nagtanong kung ano ang nangyayari. Natataranta naman ang aking ama at inutusan akong pumunta sa albularyong si Kaemong dahil pakiramdam niya hindi ordinaryo lamang ang pananakit ng tiyan ng ate ko. Mabilis naman akong lumabas ng bahay at kinuha ang aking bisikleta at agara na akong nagpadyak nang sa ganun ay makapunta kaagad ako sa bahay ng albularyong si Kaemong. Habang nagbibisikleta ako Kuya Bari, ay nasipat ko po na nasa gilid ng kalsada itong si Magda. Sinundan ako ng tingin nito. At noong dumaan na ako, ay talagang masasabi kong nakaramdam ako ng kilabot. Dahil sa tipikal na probinsya lang kami, at kapag sa ganoong oras ay wala ka nang makikitang tao sa kalsada, maliban na lang kung may importante itong ginagawa. Kung hindi niyo po kasi na itatanong Kuya Bari, pasado 10:00 na po ito ng gabi nung mga oras na ito at halos tulog na ang lahat ng mga kapitbahay namin. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakarating na ako sa bahay ni Mang Emong. Kaya nagmadali na akong bumaba at kinatok ang bahay nito.
Mabuti na lamang at gising pa ito. Sinabi ko naman ang sadya ko sa albularyo, kung kaya inihanda na ni Mang Emong ang kanyang mga gamit at agara na kaming bumalik sa bahay. Ilang sandali nga, Kuya Bari, ay malapit na kami sa bakuran ng aming bahay nang sa walang ano-ano'y narinig ko ang mahinang huni ng wakwak. Narinig ko pang ang napamura si Mang Emong at sinabihan akong pagkababa ko daw ng bisikleta ay dumiretso na ako sa loob ng bahay. Siya na daw ang bahalang makipagsagupaan sa aswang. Naggulat po ako sa sinabi niya. Sa totoo lang po, Kuya Bari, nakaramdam talaga ako ng kilabot sa sarili at talagang nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at nangapal na rin ang mukha ko sa takot. "Sige na, bata. Pumasok ka na sa loob ng bahay at ako na ang bahala dito." Utos sa akin ni Mang Emong at bahagya pa akong itinulak nito nang makababa na ako sa aking bisikleta. Dahil sa takot ko ay kaagad na akong kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. At doon nga'y muli akong nakarinig ng huni ng wakwak at kasunod noon ay ang malakas na kalabugan sa labas. Para bang nagrarambulan iyon sa labas ng bahay. Hindi ko na po sinubukang sumili pa dahil sa takot na ako at talaga pong hindi pa ako handa na makakita ng aswang. Pagkapasok ko ng aming bahay, Kuya Bari, ay nakita ko ang aking ama na may hawak-hawak na itak. Ayon sa kanya ay alam daw niyang may aswang na umaaligid sa aming bahay. Mas lalo akong natakot, Kuya Bari, ng mga oras na iyon. Maya-maya ay narinig ko ang albularyo na nagmumura at tila nagbabanta sa aswang na nakaharap niya. Maya-maya ay narinig kong nagsalita ito muli at sinabing, "Aba, nagtawag ka pa ng isa pang aswang? Sige lang, magtawag ka pa at sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat." Matapang na salita ng albularyo. Dahil sa aking kuryosidad ay hindi ko mapigilang hindi dumungaw upang alamin ang nangyayari sa labas. Laking gulat ko na lang nang ako'y sumulyap sa isang siwang ng aming bintana. Kitang-kita ko po, Kuya Bari, si Lola Esther, ang aswang. At nasa likuran nito ang kanyang apo na si Magda. Nanlilimahid ito at para bang may langis sa katawan silang dalawa. Nangingintab ito sa itim. Bigla po akong napadapa nung mga oras na iyon nang nakita kong tumingin sa akin si Magda. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mga mata at mas lalo akong kinalabutan nung mga oras na iyon. Hindi ko na alam, Kuya Bari, kung ano pa ang sumunod na nangyari dahil takot na po ako. Basta narinig ko na lang na nakikipaglaban ang albularyo sa mga nilalang. Hanggang sa lumipas nga ang ilang sandali ay narinig ko na may kumakatok sa pintuan namin at tinatawag ang pangalan ng aking ama. Kaagad naman iyong binuksan ng aking ama at siniguro ngang tao ang kumakatok. At ayun nga, bumungad doon si Mang Emong.
Pagkapasok ay sinabi nito sa amin na napuruhan niya ang maglolang aswang. At tinitiyak niyang hindi na muli babalik pa iyon sa baryo namin. Kung kaya ipanatag na raw namin ang aming mga sarili. Maya-maya'y nilapitan na niya ang aking ate. Hindi man magsalita ang aking ate, ay alam na nito kung ano ang nangyari sa kanya. Kumuha lang ito ng daladala niyang langis at ipinahid ito sa kanyang tiyan. Ayon sa albularyo, ay nabati pala ito at nung gabing iyon ay binalikan ito ng maglola upang aswangin na, kung kaya sumasakit ang kanyang tiyan. Hindi naman nagtagal ay nahimasmasan na ang ate ko at nawala ang kanyang pananakit ng tiyan. Kinabukasan ay muli akong sumilip sa siwang ng aming bintana upang tingnan kung nandoon pa ang maglola. Ngunit tila wala ng tao sa kanilang bahay. Simula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muli pang nakaranas ng kababalaghan at pang-aaswang. Sayang at napakaganda pa man din ni Magda. Hindi ko talaga akalain na kahit ganoon kaganda ang panglabas na anyo, ay aswang pala itong aming bagong kapitbahay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Darwin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.